Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 131. Matingkad ang ilaw sa manor ng pamilya Field. Sinundan ni Jeric si Murdoch at naglakad papunta sa manor. Nakaupo si Graham sa sofa sa sala. Mr. Agosta, my distinguished guest, please sit down. Tumayo si Graham at ngumiti. Nagmamadaling sumulong si Jeric at sinabing, Mr. Field, masyado kang mabait. Sobrang flattered ako. Ngumiti si Graham at sumagot. Mr. Agosta, huwag kang mahiya. Gawin ang iyong sarili sa bahay. Hindi mapalagay si Jeric sa mga salita ni Graham, at naisip niya, kaya ang manor ng pamilya Field ang tahanan ko. Gusto niya ba akong maging asawa ni Helene? Maganda at perpekto si Helene. Papakasalan siya. Parang hindi naman masama. Ngunit sa katunayan, ito ay mga saloobin lamang ni Jeric. Alam niyang magalang lang ang mga sinabi ni Graham. Salamat, Mr. Field, sabi ni Jeric. Tapos umupo siya sa sofa. Umupo din si Graham at sinabi, Murdoch, sabihin mo sa mga katulong na dalhin ang mga pinggan. Isa pa, umakyat ka at sabihin kay Helene na si Mr. Nandito na si Agosta. Sumagot si Murdoch at umalis. Kinuha ni Graham ang brown Betty teapot sa mesa at nagsali ng tsaa para kay Jeric. Sabi niya, Mr. Agosta, pakitikim ito. Tumango si Jeric, kinuha ang tasa, at humigop ng ilang higop. Ang tsaa ay matamis at dalisay, at ang aftertaste ay nananatili. Mare-refresh ang pakiramdam ng mga tao sa halimuyak nito. Ang tsaa ay kahanga-hanga at maihahambing sa Earl Grey tea na iniwan ni Christine sa palazzo. Mr. Field, ito ay magandang tsaa. Taos-puso itong pinuri ni Jeric. Natatawang sabi ni Graham, parang timan ka rin. Mabilis na umiling si Jeric at sinabing, hindi. Biglang narinig ang tunog ng high heels mula sa hagdan. Napatingin si Jeric sa hagdan at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa umaagos na mahabang buhok, bumaba si Helene sa hagdanan na nakasuot ng pulang strapless na damit. Ang kanyang nakalabas na balat sa kanyang balikat ay patas, ang kanyang baywang ay slim, at ang kanyang mga binti ay mahaba at balingkinitan. Nakagapos sa kanyang mga paa ang isang pares ng pulang high heels. Syakop, maganda, marangal fashionable, at eleganteng. Siya ay INPR kasama ang pinakamagagandang artista. Siya ay isang tunay na diyosa. Bumaba siya ng hagdan papunta kay Calmo na napaka-elegante. Siya ay matamis at masaya kapag umaakit sa kanyang atensyon. Sa katunayan, ang masamang damit para sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, ang isang babae ay nag-adorno sa sarili para sa kanyang kasintahan. Halatang-halatang naakit si Jeric sa kanyang kagandahan. Paanong hindi matutuwa si Helene? Jeric, nandito ka na, nakangiting sabi niya. Noon lang siya bumalik sa lupa. Naisip niya, oh Diyos ko, kahit ang isang taong kasing determinado ko ay halos mabigani. Napaka-charming niya. Ngunit, halatang dahil sa kanyang malakas na kalooban, hindi siya nabihag sa kanyang kagandahan. Napatahimik siya at tumango. Oo, kara-rating ko lang. Nang makita si Jeric sa ilalim ng kanyang spell ngunit hindi pa rin kumikilos, halos matawa si Helene. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang ngiti. Kahit na ano, ang pagbibihis ay hindi naging walang kabuluhan. Sa sandaling ito, lumabas si Murdoch sa silid-kainan at sinabi kay Graham, Mr. Field, nakahain na ang lahat ng mga ulam mangyaring pumunta sa dining hall. Tumango si Graham at sinabing, Jeric, Helene, alis na tayo. Sabay-sabay silang pumayag. Pagkatapos ay naglakad na silang tatlo sa dining hall. Napakaluwag nito na may marangyang palamuti. Napuno na ng masasarap na ulam ang isang round mahogany table. Umupo sila sa mesa, at inihanda ni Murdoch ang mesa para sa kanila. Halika, Jeric, kumain ka, sabi ni Graham. Thank you, Mr. Field, sagot niya. Direktang kinuha ni Helene ang isang piraso ng manok, inilagay ito sa mangkok ni Jeric, at mahinang sinabi, Jeric, kumain ka ng manok. Nagulat ito sa kanya. Nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ang inasal ni Helene. Parang girlfriend na namumulot ng pagkain para sa boyfriend niya. Sabi ni Atay Burpulnlay. Salamat. Pagkatapos ay nagsimula silang magsal.
Gibboner third home Helene na gustong guluhin ka ni Clive nang umalis ka sa kumpanya, sabi ni Graham sa kanya habang nagre-read. Huwag kang mag-alala dyan. Kumuha na si Eve ng abogado. Clive won't release from prison for 10 years, kaya hindi kanya kayang saktan, he est. Ngumiti si Jerick at sinabi sa kanya, "Salamat, Mr. Field." Sa totoo lang, hindi siya nag-aalala na baka guluhin na naman siya ni Clive. Una sa lahat, si Jerick ay napakahusay sa martial arts, na higit na sanay kaysa kay Clive. Pangalawa, hindi siya nagpakita ng awa kay Clive sa labanan sa harap ng Horizon Group. Direkta niyang sinira ang kakayahan ni Clive na lumaban sa hinaharap. Sa makatuwid, walang paraan na makapaghiganti si Clive sa kanya. Biglang tumingin sa kanya si Graham at nagtanong, "Jerick, may gusto akong itanong sa iyo. Pero hindi ko alam kung ano ang isasagot mo." "Go ahead, Mr. Field," sagot niya. Si Graham ay taos-pusong tumingin kay Jerick at sinabing, "Ang aking anak na hindi karapat-dapat ay dating vice-presidente ng kumpanya. Ngunit ngayon siya ay kinuha ng mga pulis. So vacant yung position sa company. Gusto mo bang maging vice president ko? Vice-presidente ng Horizon." Hindi inaasahan ni Jerick na hihilingin sa kanya ni Graham na pumalit para kay Clinton na maging V-Group. Ito ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Bagamat maraming tao ang nangarap na maging vice-presidente ng Horizon Group, hindi interesado si Jerick dito. Sa makatuwid, sinabi niya, "Mr. Field, salamat sa mataas na tingin mo sa akin, ngunit nag-aaral pa rin ako sa Oakhaven University, at ayaw kong pabayaan ang aking pag-aaral. Kaya't patawarin mo ako sa pagtanggi sa iyong alok." Nagulat si Graham. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Jerick. Gayunpaman, hindi niya ito pinilit at sinabing, "Jerick, dahil gusto mo munang tapusin ang iyong pag-aaral, hindi kita pipilitin. Pero dahil tinulungan mo ako, Helene, ang pamilya ng Field, at ang Horizon Group, hahawakan ko ang posisyon na ito para sa iyo." Mabilis na sinabi ni Jerick, "Mr. Field, nasabi ko na lahat ng ginawa ko ay dapat kong gawin. Mangyaring huwag isipin ito. Ang posisyon ng vice-presidente ay dapat na nakalaan para sa isang taong may mahusay na talento. Jerick, ilang dekada na akong nagnenegosyo, at hindi ko kailanman sinisira ang aking pangako. Dahil sinabi kong ako ang hahawak ng posisyon para sa iyo. I'll keep my word," seryosong sabi ni Graham. Bumalik sa kanyang salita kahit isang beses sa kanyang buhay. Kaya mas mabuting huwag mo siyang asahan. Idinagdag din ni Hellier, "Jerick, ang aking ama ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Gusto mo man maging vice-presidente o hindi, ang posisyon na ito ay nakalaan para sa iyo." "Sige," lang ang nasabi ni Kilmore. Hindi niya intensyon na magtrabaho para sa Horizon Group, ngunit maaari siyang makipagtulungan sa kanila sa hinaharap. Makalipas ang 40 minuto, natapos na silang kumain. Nagpaalam si Jerick kay Helene at sa kanyang ama. Pinigilan siya ni Graham at sinabing, "Jerick, I have something for you." Pagkatapos, pumasok si Murdoch na may dalang portfolio, ngunit hindi alam ni Jerick kung ano ang nasa loob nito. Ibinigay ni Murdoch ang portfolio kay Jerick at sinabing, "Mr. Agosta, ito ang ibinigay ni Mr. Field para sa iyo." Jerick 400k ito at tinanong, "Ano ito?" "Jerick, bumalik ka ngayon at tingnan mo," misteryosong sabi ni Graham. Kabanata 132. Inakay ni Helene si Jerick palabas ng villa. Kinuha ni Jerick ang portfolio at nalito tungkol dito. Sa totoo lang, madali para sa kanya na malaman kung ano ang nasa loob. Mabuksan lang niya agad, sa kanya malalaman kung ano ang nasa loob. Ngunit nangako siya kay Graham na hindi niya ito bubuksan hanggang sa makauwi siya. Hindi niya kayang sirain ang kanyang pangako. Kung gayon, mawawala ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Kaya, sa huli, hindi niya ito binuksan. Alam niyang kahit tanungin niya si Helene tungkol dito, hindi nito sasabihin sa kanya. Kaya hindi na siya nag-abalang magtanong sa kanya. Tahimik na naglakad si Helene sa tabi ni Jerick, paminsan-minsan ay sinisilip siya. Ngumiti siya at sinabing, "Alam ko kung ano ang nasa isip mo.
Iniisip mo kung ano ang nasa folder. Tamad niyang sagot, dahil hindi mo sasabihin sa akin, alam kong hindi ko itatanong sa iyo. Natawa siya. Hindi ko masabi sa iyo, kung hindi ay mapag-alitan ako ng papa ko. Well, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Malalaman ko kapag nakabalik ako, aniya. Dagdag niya sabay tango, nakikita ko na ikaw ay isang tao ng iyong salita. Pagkatapos ay inibon niya ang usapan at sinabing, Jeric, babalik ka ba sa Oak Haven sa lalong madaling panahon? Well, babalik ako dyan bukas. Tawagan mo ako pagdating mo sa Oak Haven, at pakikitunguhan kita ng maayos, masiglang sabi niya. Sabi niya, salamat. Ang aking pamilya ay may sangay na tanggapan sa Oak Haven. Malapit na tayong magkita ulit. Nakarating na sila sa parking lot. Binuksan ni Jeric ang pinto ng BMW at pumasok. Sa kanya ito isinara habang sinasabi. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Bye na. Maghintay. Pinigilan siya ni Helene nang makita niyang paandaran na niya ang sasakyan. Natarante siyang tumingin sa kanya at nagtanong, may iba pa ba? Ibinaba ni Helene ang ulo at bahagyang tumango. Well, sabihin mo lang sa akin, sabi niya. Maamo ang mga mata ni Helene habang sinasabi niya, Jeric, hindi mo pa rin sinabi sa akin. Mukha ba akong maganda ngayong gabi? Nagulat si Jeric doon. Sa pagtingin sa matapang, direkta, banayad, at mahiyaing tingin ni Helene, kahit isang baboy ay naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa wakas ay naintindihan na niya ang kakaibang ugali nito mula kanina. Halimbawa, pinilit niyang ihatid siya palabas mula sa itaas na palapag hanggang sa unang palapag at hiniling pa niya na lumiko siya habang tumatawag siya ng pulis. Ngayon ay tinanong niya ito kung maganda ba siya ngayong gabi. Siya ay nahulog sa pag-ibig sa kanya. Naisip ni Jeric na ito ay kawili-wili. Kaya sinadya at matapang niyang tiningnan siya mula sa perpektong mukha nito, makinis na leeg, at malaking dibdib, pababa sa payat nitong baywang, at mas mababa pa. Hindi siya komportable nang titigan siya nito mula ulo hanggang paa. Kaya, hindi niya napigilan ang sarili at sinabing, Silmore, ano ang ginagawa mo? Ngumiti siya at sinabing, hinahangaan ko ang kagandahan mo. Para kang isang diwata na may maningning na ningning. Tignan mo, hindi ako makahinga, at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nabihag mo ang puso ko. Naisip ni Helene na ang kanyang matatamis na salita ay pinalabis, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan. Kaya tinanong niya, Jeric, hindi mo sinasabi iyan sa lahat ng babae, di ba? Agad naman siyang sumagot, hindi. I swear sa'yo ko lang nasabi yan. Hindi siya nagsinungaling. Noon lang niya nasabi ang matatamis na salitang iyon kay Helene. Ngunit marami siyang alam na matatamis na salita, kaya marami siyang nasabi na iba't ibang salita. Kaya naman, hindi niya kailanman sinabi ang matamis na salitang iyon kina Lillian, Claire, o Christine. Pero may iba pang matatamis na salita ang sinabi niya sa kanila. Paano nalaman ni Helene ang kada yan ni Jeric? Agad siyang naniwala sa kanya nang sumumpo ito sa kanya. Nakaramdam siya ng tamis sa kanyang puso. She pouted and said coquettishly. Naniniwala ako sa iyo. She unknowingly nagpakita ng kaunting girl's gentleness sa harap ni Jeric. Well, Helene, sabi ko maganda ka, pwede na ba akong umuwi? Tanong niya. Or should we find a hotel to have a deeper communication? He looked at her and asked slyly. Natarante si Helene, isang mas malalim na komunikasyon. Seryoso niyang sinabi, oo, ang ibig sabihin ng mas malalim na komunikasyon ay gumawa ng higit pa. Sa wakas ay nag-react si Helene. Inabot niya ang kamay niya para kurutin ang braso nito at sinabing, Jeric, roger ka. Ang sakit ay nagpangarit ng ngipin si Han. Naisip niya, Diyos. Bakit lahat ng babaeng nakakasalubong ko ang sarap kurutin ang braso ko? Bakit ang lakas nilang lahat? Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Pinag-uusapan ni Helene ang pag-aaway at Boss Tony na muli sa akin. Would Flea be a gentleman in front of your home now on? Sailings siya ng tingin ng pagsuko. Masiglang sinabi ni Helene, it is outmeant on it. Huwag hayaan itong mamuhay ng madilim. Mula sa labas ng Cat Widow, Helene moled at sinabi. Magmaneho ka iti. Tumango.
Sinimulan niya ang tenga, pagkatapos ay tumingin sa kanya at sinabi ng buong katapatan, may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at nagtanong, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na may girlfriend ka? Alam na niyang may girlfriend ito, hanggang ngayon, tinawagan pa siya nito. Sinabi niya sa ideas na gusto ni Clinton na magpadala ng isang tao sa pakikitungo sa kanya at kay Jeric. Ardmore said curiously, at wala kang pakialam. Malaki ang tiwala ni Hele habang sinabi niya, it's a talk competition. Gusto ka ni Lillian, at maaari rin. Ito. We difficult for someone to meet a person they really love. Ay isang dumifight para sa iyong minamahal. I regret it for the rest of my. Ito. Hindi ako susuko. Walang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon siya. Gayunpaman, ang mga salita ni Helene ay mas determinado kaysa sa dalawang ding na iyon. Alaston. Sa sandali ng alikabok, si Jeric ay halos lahat ng oras sa gulo sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay tumango ito sa kanya. Nangangahulugan ito na tinanggap na niya ang pag-ibig ni Helene. Pagkatapos noon ay pinaandar na niya ang sasakyan at pinaandar ito. Pinagmasdan ni Helene ang kanyang sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin. Pagkatapos ay tumalikod siya para bumalik sa villa. Kabanata 133. Sa sala ng villa, nakaupo si Graham sa sofa at umiinom ng tsaa. Nang makitang bumalik si Helene, malumanay niyang sinabi, umalis si Jeric. Tumango siya at sinabing, oo. Pagkatapos, umupo siya sa sofa. Well, ayaw pa rin ba niyang maging vice president ng kumpanya natin? Tanong ni Graham. Umiling siya. So, nagtapat ka na ba sa kanya? Tanong niya. Yeah, I did. Sagot niya. At, ano ang sinabi niya? Tanong niya. Pumayag siya, sabi niya na may pamumula sa mukha. Mukhang masaya si Graham at sinabing, ang galing. Dad, although pumayag siya, babalik siya bukas sa Oakhaven, she added. Huwag kang mag-alala, hawak niya ang 10% share ng aming kumpanya. Marami ka pang pagkakataon na makilala siya, confident na sabi ni Graham. Tumingin si Helene sa kanyang ama at nagtatakang nagtanong, Tay, bakit mo siya pinapahalagahan at gusto mo kaming pakasalan? Nadama niya na makatwiran para sa kanyang ama na bigyan si Jeric ng 10% ng mga pagbabahagi upang pasalamatan siya para sa kanyang tulong. Ngunit, halatang naramdaman niyang gusto ng kanyang ama na makipag-matchmake sa kanilang dalawa kaysa magpasalamat na lang kay Jeric. Humigop ng tsaa si Graham at sa same time na sinabi. Helene, may hiniling akong mag-imbestiga kay Jeric. Nalaman kong nag-invest siya ng $300 milyong para mag-sponsor ng malaking variety show para sa Nexus TV. Bukod dito, mayroon siyang pakikipagtulungan sa negosyo kay Claire, ang anak ng mayayamang pamilyang Carter sa Oakhaven. Sa pagkakaalam ko, gusto ni Mr. Carter na pakasalan niya ang apo niyang si Claire. Tumingin siya kay Helene at idinagdag. Si Denton ay isang ambisyosong tao sa Oakhaven. Ilang tao ang nakakakuha ng kanyang mata. Ang kandidatong pinili ni Denton noon ay ang mayamang Benjamin Palmer, pero sa huli, pinili niya si Jeric para maging apo-in-law. Ito ay patunay na hindi simpleng tao si Jeric. Kung hindi, bakit siya pipiliin ni Denton kaysa kay Mr. Palmer? Na-stress si Helene nang mabalitaan niyang may gusto rin si Claire kay Jeric. Nangangahulugan ito na mayroon siyang isa pang malakas na katunggali. Ngayon, alam mo ba kung bakit sobrang pinahahalagahan ko si Jeric? Kahit ang isang tulad ni Denton ay napakataas ng tingin sa kanya. Siya ay dapat na may talino at may ilang mga kakayahan na hindi mo at hindi ko alam sa seryosong sinabi ni Graham. Ito ang naging conclusion na ibinase niya sa kanyang karanasan sa negosyo sa mga dekada. Naunawaan ni Helene ang lahat nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama. Shine. Pagkatapos ay iligtas ang kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng net. Ang pagkana ng Con ay lumabas sa panahon ng mga pagpupulong at siya ay dinala ng mga pulis. Tapos natalo ni Gore si Clay. Tila siya at ang kanyang ama ay nagsiwalat ng sabuatan ni Clinton at nabawi ang kontrol sa pamilya at sa. Gayunpaman, ang bawat kritikal na kinatawan ay nagawa sa tulong ni Jeric.
Mula dito ay makikita ng isa kung gaano siya kahanga-hanga. At ang mga medikal na kasanayan at martial arts na ipinakita niya ay malalim at makapangyarihan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Haim na ito ay isang illusion na isipin na si Jerick ay isang ordinaryong tao lamang. Siya ay talagang isang masamang asno na magaling sa paglalaro ng pipi. Tumango si Helene at seryosong sinabi, "Dad, naiintindihan ko na hindi ko hahayaang kunin siya ng ibang babae." Nakangiting tumango si Gribam. Pagkaalis ng manor ng pamilya Field, nagmaneho si Jerick sa Grand Majesty Hotel dahil doon kumakain sina Lillian, Mr. Hamilton at ang kanyang mga Fed. Hindi sila pupunta sa hotel na ito kung hindi kinuha ng mga pulis si Clinton. Pagkatapos magmaneho papunta sa parking lot ng Grand Majesty Hotel, kinuha ni Gomor ang kanyang mobile phone para tawagan si Lillian. Makalipas ang ilang segundo, sumagot ang, "Jerick, nandito ka ba sa Grand Majesty Hotel?" "Oo, nasa parking lot ako." "Tapos ka na ba?" tanong niya. "Halos gusto mo bang sumama para uminom?" tanong ni Lillian sa telepono. "Nah, I'll wait for you downstairs," sagot niya. Tumanggi siya dahil kumain siya kasama ang pamilya Field, kaya busog na busog siya. "Pumunta ka doon sa loob ng 10 minuto, ang Sid." "Sige, hihintayin kita dito," sabi niya. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Hamampa sa kotse at hinintay na makababa si Lillian. Nenas siya, at bigla niyang nakita ang folder sa passenger seat. Anyway, nakaalis na siya sa manor ng pamilya Field, para mabuksan niya ito para makita kung ano ang nasa loob. Kinuha niya ang portfolio, kinalas ang tali sa paligid ng selyo at binuksan ito. Kinuha niya ang VOR documents at nakita niya ang mga salitang, "stock ownership on them." Pagkatapos ay binasa niya ang threats ng Scarfully. Core Shamshed. Ang pondong iyon ay nagbigay sa kanya ng 10 bahagi ng Horian Group. Ang text ni Kaham na bigyan siya ng isang sig-knife and take. Gupitin. Asahan. Sa abot ng kanyang Naghawak lamang si Helene ng 10 share. Inimbestigahan din ni Kamar ang background ng Horizon Group. Isa itong napakalaking negosyo na nireranggo sa ika-6 sa Vista Verde, na nagsusumikap sa mga hotel, pananalapi, real estate, at mga department store. Ang halaga nito sa pamilihan ay kasing taas ng 10 bilyong dolyar. Nangangahulugan ito na ang mga bahagi ni Jerick ay katumbas ng 1 bilyong dolyar. Natigilan siya dito. Tinulungan niya talaga sina Helene at Graham. Ngunit hindi kinailangan ni Graham na magbigay ng H. Sobra na para sa kanya. Kanya ng 10% share. Naalala niya ang sinabi ni Graham nang pumunta siya sa pamilya ng Field para sa hapunan ngayong gabi. Hiniling niya sa kanya na ituring ang villa ng pamilya Field bilang kanyang sariling tahanan. Akala niya nagbibiro lang si Graham. Ngunit ngayon, ito ay tila hindi gaanong simple. Ipinangako sa kanya ni Graham ang posisyon ng vice-presidente at binigyan siya ngayon ng 10% na bahagi ng Horizon Group. Ipinahayag ni Helene ang pagmamahal sa kanya ngayong gabi. "Naisip ko na ang lahat ay nakaturo sa kanila na gusto niyang pakasalan si Helene." Siya. Tiningnan niya ang mga papeles ng pagmamay-ari ng stock at bahagyang kumunat ang noo. Alam niyang kahit ibalik niya ito ngayon, sasabihin ni Graham na hindi na niya babawiin ang mga bagay na naibigay niya. Higit pa rito, lihim siyang sumang-ayon sa damdamin ni Helene. Kaya't maaari siyang maging manugang ng pamilya Field balang araw. Ibinalik niya ang mga stock paper sa folder sa upuan. Dahil nagpakita ng kabaitan ang pamilya Field, tatanggapin niya at pansamantalang maging shareholder ng Horizon Group. Anyway, hindi niya kailangan na magtrabaho sa Horizon Group para pamahalaan ang kanilang mga operasyon. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas ng hotel sina Lillian, Mr. Hamilton, at iba pa. Nang makita ni Lillian ang kotse ni Jerick, kumaway siya sa kanyang mga kaibigan at pumunta sa kanya. "Jerick, sorry to keep you waiting," nakangiting sabi niya. "Oy, hindi naman nagtagal. Tara na," sabi niya at saka nag-drive palayo. Pagkabalik sa hotel, naghilamos sila at pinatay ang ilaw. Pagkatapos ay ang tunog ng mga damit na tumatama sa sahig ay maaaring narinig. Dahil babalik sila bukas sa Oaklawn,
Pinahahalagahan nila ang napakagandang oras na magkasama sila. Ito ay isang walang katapusang gabi. Kabanata 134. Lumipas ang gabi, dumating ang umaga. Binuksan ni Jeric ang kanyang inaantok na mga mata at nakita si Lillian na nakahiga sa tabi niya, nakatingin sa kanya gamit ang kanyang maningning na mga mata. Malinaw na nagising siya sa harap niya. Nakangiting tanong nito sa kanya. Lillian, bakit ka nakatingin sa akin? Ngumiti siya bilang ganti. Gusto kitang tignan araw-araw paggising ko. Madali lang yan. Pakasalan mo ako, sabi niya. Hindi, gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko at saka kita pakasalan, umiling-iling na sabi niya. Well, kahit hindi tayo magpakasal, we can still meet each other frequently, call me if you want to see me. Nag-flash siya ng cool na ngiti. Tumango siya at sinabing, oo naman. Pagkatapos ay marahan niyang hinalikan ang noo nito. Jeric, 11 ang flight natin. Balik tayo sa villa mamaya. Kailangan ko pang ipack ang mga bag ko, she said. Sige, maghilamos na tayo at mag-almusal, sagot niya. Okay. Agad siyang bumangon sa kama. Nadulas ang mga bedsheet sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang makinis na balat. Kahit alam na ni Jeric ang kanyang kagandahan, nananatili pa rin ang mga mata nito sa kanyang napakarilag na katawan. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, namula si Lillian, ngunit hindi na siya nahihiya gaya ng dati. Itinuring niya si Jeric bilang ang kanyang tanging lalaki, ang kanyang magiging asawa. Kaya naman, hindi siya nakaramdam ng hiya. Siya ay mahiyain ngunit matamis. Nagbihis siya at pumasok sa banyo para maligo. Hanapin maging. Bumangon din si Jeric, para lang. Napatayo siya. Nahihiya siya dito. Pagkatapos ay nagsuot siya ng damit at pumasok sa banyo. Pagkatapos nilang mag-almusal sa hotel, pasado 9:00 na. Pagkatapos ay nagmaneho sina Jeric at Lillian papunta sa Hillside Villa. Miss, bumalik ka na. Inihanda ko na ang mga bag mo para sa iyo, sabi ni Gina nang makabalik si Lillian sa villa. Na-touch naman si Lillian at sinabing, Gina, mas maalalahanin ka kaysa sa nanay ko. Ngumiti si Gina, na nagsasabing, bueno, pinalaki kita. Dahil alam kong malapit ka nang bumalik sa Oak Haven, tiyak na iimpake ko ang iyong mga bag para sa ikaw. Magpahinga ka muna kay Mr. Agosta, ibababa ko na ang bagahe mo, dagdag niya. Tapos, naglakad na sila palabas ng V's. Gina pot ang case sa trunk ng Lillian BMW. Basang-basa pagkatapos ng 10 mo. Tumango si Lynn at sinabing, OLIC. Pagkatapos ay ibigay sa kanya ang mga susi. Kanasati ng upuan ng maninisid, habang si Jeric at Lillian ay nakaupo sa likod. Nagulat si Seymour. Hindi niya inaasahan na makakapagmaneho si Gina. She's quite competent sa tingin niya. Umalis na silang lahat sa villa. Pagdating nila sa airport sa Vista Verde, inilabas ni Gina ang malita sa ball at ibinigay kay Lillian. Sabi niya, bumalik ka sa Oak Haven at kamustahin mo ang iyong mga magulang para sa akin. Bigyan mo ako. Napakabait niyang paalala kay Lillian, para siyang anak niyang aalis ng bahay. Tumango si Lillian at sinabing, sige, ingat ka Gina. Pumunta ka. Aalis na ang lugar, kumaway siya kina Lillian at Jeric. Pagkatapos ay kumaway pabalik sa kanya ang dalawa. Pagkapasok sa loob ay naglakad na sila papunta sa lounge. 2:00, lumipad ang kanilang eroplano para pumunta sa Oak Haven. Ang eroplano ay lumapag sa Oak Haven Airport sa 4:00 ng hapon. Naglakad na sina Jeric at Lillian palabas ng airport. Pumasok si Jeric sa parking lot, sumakay sa Mercedes na ipinarada niya noon, at umalis. Pagkatapos ay pinauwi niya siya, na nasa isang kapitbahayan ng villa. Hindi niya nakita ang kanyang mga magulang nang buhatin niya ang kanyang bagahe at pumasok sa villa. Alam niyang opisyal ng gobyerno ang mga magulang nito. Ang kanyang ama, ang mayor ng Oak Haven, ay abala sa trabaho araw-araw. Kahit si Lylan ay hindi siya madalas makita. Umupo si Jeric doon saglit at saka umalis. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa New Haven Commercial Plaza. Dumating siya sa Sharon Dumoris Marks at ipinarada ang sakay ng kotse na Evermore Diner. Komersyal. O walang bisita sa restaurant,
Ang busy staff lang ang nandoon. Nang pumasok siya ay binati siya ng buong stall. Alam nilang anak siya ng mga hosts, sina Harlan at Sophie at ang kasintahan ni Claire, ang panganay na anak na babae ng pamilya Carter at ang presidente ng New Haven Commercial Plaza. Kaya nang makita nila siya, nagpakita sila ng paggalang sa kanya. Isang empleyado ang pumasok sa kusina para sabihin kay Harlan at sa kanyang asawa na dumating na siya. Maya-maya pa, lumabas ng kusina si Harlan at ang kanyang asawa. Valmore, bumalik ka mula sa Vista Verde, sabi nila nang may kagalakan. Tumango siya at sumagot, oo, bumalik ako. Tinawag siya ng kanyang mga magulang nang pumunta siya sa Vista Verde. Sinabi niya sa kanila na pumunta siya sa Vista Verde para bisitahin si Lillian at harapin ang negosyo ng Evermore Diner. Ang kanyang mga magulang ay interesado sa negosyo. Kaya sinabi niya na kapag bumalik siya, sasabihin niya sa kanila ang tungkol dito. Kaya naman inaabangan siya ng mga ito nang bumalik siya. Tinanong ni Harlan, Herrick, ano ang tungkol sa negosyo? Pumunta ako sa Vista Verde para makipag-usap sa Nexus TV. Pagkatapos ng ilang araw, ay advertise nila ang Evermore Diner, tumingin si Jerick sa kanyang ama at sinabing, mag-advertise sa telebisyon. Tumawa sina Harlan at Sophia. Pati ang mga staff ay natuwa. Mr. Agosta, mapapanood ba sa TV ang restaurant natin? Tanong nila. Sinong bida ang magpo-promote? So, pwede rin ba tayo sa TV? Excited na pinag-usapan ito ng lahat. Restaurant. Nakangiting sabi ni Jerick, tama, mapapanood ang restaurant natin sa TV. At, super hot ng aktres na nag-promote. Lahat kayo pwedeng magpakita sa TV dagdag niya. Ang lahat ng mga empleyado ay bumulalas, galing. Hanggang sa TVE. Pagkatapos maglakad palabas ng Evermore Diner, pinuntahan ni Jerick si Cly. Knock knock. Pagdating niya doon, kumatok siya sa pinto. Sumagot siya, pakipasok. Kabanata 135. Pumasok si Jerick sa opisina at isinara ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos, nakita niya si Claire na nakaupo sa kanyang desk na naka-opisina, nagbabasa ng allotment. Ang mahaba niyang buhok ay umabot sa kanyang leeg, na nakadikit sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Bahagyang kumunat ang noo niya at itinuon ang atensyon sa kanyang trabaho, mukhang maganda. Lumapit si Jerick sa kanya at naglagay ng briefcase sa kanyang desk. Pagkatapos, umupo siya sa isang upuan. Sinadya niyang tumahimik at nagtanong, bueno, Miss Carter, sa hindi ako tinanggap. Bakit hindi ka tumitingin sa akin? Hindi pa rin nagtaas ng ulo si Claire. Nagsusulat siya sa isang dokumento na may panulat at malamig na sinabi, nabalitaan ko na nagpunta ka sa Vista Verde para maghanap ng artista. Bakit bumalik ka na naman? Matapos marinig ang kanyang mga salita, naunawaan ni Jerick kung bakit siya naging malamig sa kanya. Nagseselos siya. Tila nalaman niya sa kanyang mga magulang na pumunta siya sa Vista Verde upang hanapin si Lillian. Ngumiti si Jerick at sinabing, tama. Pumunta ako sa Vista Verde para hanapin si Lillian. Mayroon akong mahalagang pag-usapan sa kanya, dagdag niya. Sa wakas ay tumangala si Claire sa kanya at malamig na sinabi tulad ng dati, well, wala nang mas mahalaga kaysa sa pakikipag-date sa iyong kasintahan. Napabuntong hininga si Jerick. Well, kung yan ang gusto mo. Sasabihin ko, paano ako makakasagot? Pagkatapos nito, tumayo siya, binuksan ang kanyang portfolio, kumuha ng 2 dokumento, inilagay sa harap niya, at sinabing, maaari mong tingnan ang 2 dokumentong ito. Kailangan kong pumunta. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang briefcase at lumabas. Pinanood siya ni Claire palabas ng opisina niya. Nalungkot siya. Sobrang cold niya sa kanya dahil gusto niyang marinig ang paliwanag nito. Gusto niyang marinig na sabihin nito na hindi siya pumunta sa Vista Verde para hanapin si Lillian. Sa huli, gayunpaman, wala siyang sinabi. Kaya nalungkot siya dito. Pagkatapos, kumalma siya at kinuha ang 2 dokumentong iniwan nito para sa kanya. Unti-unting natigil ang pagkunot ng noo niya nang mabasa ang mga dokumento. Tapos hindi na siya nalungkot. Sa katunayan, siya ay nasa mataas na espiritu. Dahil sa 2 dokumentong ito, mabilis na nagbago ang kanyang emosyon.
Ito ang kontrata ng summership na pinirmahan ni Jeric sa NOS TV. Itinakda na ang Evermore Diner ay magiging title sponsor ng Him, Friends, Run show sa Nexus TV. Ang Nexus TV ay masigla ring mag-a-advertise ng Evenmore Diner sa programa. Bilang karagdagan, binanggit din ng kontrata na ang susunod na yugto ng Run, Friends, Run ay i-record sa Evermore Diner sa Oak Haven. Mahigpit na irerekomenda ang Evermore Diner sa mga taong nanunood sa buong bansa. Higit pa rito, binanggit din sa kontrata si Lilian, na isang bagay na inaalala ni Claire. Si Lilian ang magiging tagapagsalita ng Evermore Diner at magpe-file ng isang espesyal na ad na ipapalabas sa Nexus TV. Pagkatapos basahin ang kontrata, naisip ni Claire, kaya pumunta siya sa Vista Verde para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa Nexus TV. Hindi siya pumunta doon para makipag-date kay Lilian. Nakonsensya siya nang maalala ang malamig na ugali na binati nito sa kanya. Kaya agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan siya. Ilang beses tumunog ang telepono at tuluyang nakakonekta. Sabi ni Jeric, "Hello, miss. Hindi ka na ba galit sa akin?" Kinagat ni Claire ang mapupulang labi at sinabing, "Jeric, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang anyayahan na maghapunan at pag-usapan ang tungkol sa istasyon ng TV." "Oo naman. Ito ay magiging kasiyahan ko," sabi niya. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Claire at napangiti. "Nakaayos na. See you later." "See you later," sagot niya. Sa gabi, sa isang magarbong western restaurant sa Oak Haven. Umupo sina Jeric at Claire sa isang mesa at kumain ng steak at foie gras na may mga kutsilyo at tinidor. Napag-usapan nila ang plano ng Evermore Diner na mag-shoot ng mga patalastas at sumali sa mga variety show. Sinabi niya sa kanya na ang production team ng Nexus TV ay pupunta sa Oak Haven sa loob ng 5 araw upang maglagay ng mga advertisement at gumawa ng ilang mga programa. Sa makatuwid, ang Evermore Group ay kailangang maghanda bago dumating ang mga tao mula sa istasyon ng TV. Nangako si Claire na magiging handa siya sa anumang bagay. Ay kalahati. Sinabi niya sa kanya na ang Evermore Group ay nagbukas ng 80 bagong sangay sa Oak Haven, at ang pag-unlad ng pagsasaayos nito ay tapos na. At ang mga sangay na ito ay mabubuksan sa loob ng 10 araw. Naalala ni Jeric na may itinalaga siya kay Dave ilang araw na ang nakalipas. Iniisip niya kung paano iyon nangyayari. Kaya't sinabi niya, "Tatawagan ko si Dave at tatanungin siya tungkol sa pag-usad ng paghahatid ng mga sangkap at supply at pagre-recruit ng mga chef para magluto ng simpleng pagkain." Claire nodded. Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at tinawagan si Dave. Agad na kinuha ni Dave ang telepono at magalang na sinabi, "Any orders, boss?" "Ross," pagtataka ni Jeric. Nagulat siya sa narinig. Kailan siya naging amo ni Dave? Sa huling pagpunta niya sa Elmwood, tinawag pa rin siya ni Dave na Mr. Agosta. Bakit boss ang tawag niya ngayon? Hindi alam ni Jeric na sinabi ni Stuart kay Dave na siya ay magiging isang makapangyarihang taga-suporta para kay Dave at sa pamilya Thompson. Halos sambahin siya ni Dave na parang Diyos. 2. Tinawag ni Dave si Jeric na boss dahil ito ay isang magalang na termino para sa isang taong iginagalang niya. Ibig sabihin, si Jeric ang sinundan niya. "Teka Dave, bakit mo ako tinawag na boss? I won't be part of any groups with you," seryosong sabi ni Jeric. "Alam ko. Hindi na rin ako magiging bahagi ng mga grupong iyon. I want to be rich with you, so I called you boss," nagmamadaling paliwanag ni Dave. Sa wakas ay tinanggap ni Jeric ang sitwasyon. Makatwiran para kay Dave na tawagin siyang boss dahil nagturo siya ng paraan para makuha ni Dave at ng pamilya Thompson. "Okay, wala akong pakialam," sabi ni Jeric. "Yes, boss," masayang sabi ni Dave. "Boss, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" tanong niya. "Mayaman. Gusto kong magtanong tungkol sa kumpanya ng pagbili ng pagkain at ang logistics transport team. At, pumirma ka na ba ng kasunduan sa mga magsasaka ng gulay?" tanong ni Jeric. "Huwag kang mag-alala, maganda ang relasyon ng tatay ko sa mga taga roon.
Kaya, ang mga pamamaraan ng kumpanya ay nakumpleto sa isang araw, at ang mga logistic na pagbili ng mga sasakyan ay nakakuha din ng mga lisensya. Nalagdaan na rin ang kasunduan sa pagbili sa mga magsasaka ng gulay sa 4 na county, sagot ni Dave. Nang marinig ang mga salita ni Dave, nakaramdam ng tuwa si Jeric. Parang pinili niya ang tamang tao. Mabilis na natapos ni Dave ang kanyang gawain dahil sa tulong ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay may magandang relasyon sa ilang mga tao sa Elmwood at higit pa. Maraming kaibigan si Dave na walang magawa. Kaya pinangunahan niya sila sa bawat nayon sa 4 na county upang maghanap ng mga magsasaka ng gulay na pumirma sa isang kasunduan sa pagbili. Sa isang banda, maraming kamay ang gumagawa ng magaan. Sa kabilang banda, maaari nitong bigyan ng mga taong ito ng disenteng trabaho. Ito ang nagdala sa kanila sa tamang landas. Sa wakas, nagtanong si Jeric, nakahanap ka ba ng mga chef na bihasa sa paghahanda ng simpleng pagkain? Nag-recruit ako ng daan-daang chef mula sa Elmwood. Maaari silang pumunta sa Oak Haven anumang oras, sagot ni Dave. Latag ng kabanata. Natuwa si Jeric at sinabing, "Good job, Dave. Sa loob ng ilang araw sasabihin sa iyo kung kailan dadalhin ang mga chef sa Oak Haven." "Oo, boss. I'll this you say," sagot niya. "Boss, may iba ka pa bang order?" Tanong niya. "Hindi. Ang lahat ng mga sangay ay magbubukas sa loob ng ilang araw. Kapag pumunta kayo ng mga kapatid mo sa Oak Haven, ililibre kita." Sabi ni Jeric. "Salamat, boss." Sabi ni Dave. Natuwa si Jeric sa tawag ni Dave. Handa na ang lahat. Naghihintay lang silang magbukas ng negosyo. Kabanata 136. Dumating ang production crew ng Nexus TV sa Oak Haven makalipas ang 5 araw. Si Claire, ang Evermore Group CEO at ang anak na babae ng pamilya Carter, ay tinanggap mismo ang crew. Ang Friends, Run ay isang sikat na variety show sa buong bansa. Sa makatuwid, nang marinig ng mga tao na magpe-film ang crew ng isang episode sa Evermore Diner, ang mga tagahanga mula sa Oak Haven at lahat ng iba pang sib ay naglakbay hanggang doon. Ang New Haven Commercial Plaza ay dinagsa ng mga tagahanga sa ilang araw na ginagawa ng crew ang bagong episode. Parehong nagpadala ang Oak Haven Traffic Department at ang istasyon ng pulisya ng maraming lalaki para pamahalaan ang trapiko at panatilihing nasa ilalim ang mga tao. Control. Naglakbay din doon ang mga mamamahayag sa buong bansa na may pag-asang makakuha ng first-hand scoop. Ang balita ng Friends, Run shooting sa Evermore Diner ay sumabog na sa internet bago pa man matapos ang mga crew sa pagkuha ng episode. Ilang araw ding naging headline ang Evermore Diner. Dahil sa curiosity, nag-online din ang mga tao at hinanap ang Evermore Diner. Ang mga pag-click sa resulta ng paghahanap sa restaurant ay hindi kailanman naging mas mataas. Inaasahan na maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito, inilunsad na ni Claire ang opisyal na website ng Evermore Diner, kung saan ipinakilala niya ang iba't ibang specialty nito at itinampok ang konsepto ng food therapy nito. Sa loob lamang ng ilang araw, nakakuha na ng maraming atensyon ang Evermore Diner mula sa mga netizen. Hinukay pa ng mga tao ang video kung saan kinain nina Denton at Claire ang pagkain sa restaurant noong isang buwan, na naging dahilan upang maging mas viral sa internet ang Evermore Diner. Lalong naintriga ang mga tao nang malaman nila si Lillian, ang bagong henerasyong pinakasikat na celebrity, na nag-e-endorso sa Evermore Diner. Dahil si Claire at Lillian ay parehong major figure sa Evermore Diner, palagi silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa simula, itinuring ni Claire si Lillian bilang isang potensyal na banta. Nakapagtataka, naging matalik na magkaibigan ang dalawa pagkatapos ng ilang araw na pagtutulungan. Sobrang close na parang magkambal sila. Sa paglipas ng panahon, ang 80 sangay ng Evermore Group sa Oak Haven ay na-renovate na lahat. Boom! 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 Napapaligiran ng mga tagay at confetti, ang 80 sangay sa Oak Haven sa wakas ay nagbukas ng kanilang mga pinto pagkatapos ng 15 araw ng pagsasaayos at dekorasyon. Isang fleet ng mga bagong truck ang naghatid ng lahat ng tunay na sangkap mula sa Elmwood hanggang sa 80 kusina.
Ang fleet ay binuo ni Dave. Noong araw ding iyon, isang bagong episode ng Run, Friends, Run ang ipinalabas din sa Nexus TV, na na-sponsor ng Evermore Diner. Sa palabas, ang mga sikat na celebrity ay nakikipag-chat, nakakaaliw, at nakaka-soft shilling ng mga ulam ng Evermore Restaurant sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon. Ang madalas nilang ulit-ulitin ay, ang pagkain ng Evermore Restaurant ay organic at malusog. Halika at tikman ito para sa iyong sarili. Ang Cement Lilon Shot para sa Evernote Diner ay din polyfig sa lahat ng channel. Gaya ng inaasahan ni Jeric. Naging sikat ang Evermore Diner sa buong bansa dahil sa promosyon ng variety show at mga advertisement. Ang 80 sangay na negosyo ay umuusbong mula noong pagbubukas. Si Lilian, na namamahala sa pamamahala ng sangay, ay mahusay din naghanda para sa paparating na negosyo. Nagtrabaho siya sa pangangalap ng daan-daang shelves at waiter, pinangangasiwaan ang supply ng mga sangkap, at tinugunan ang lahat ng iba pang potensyal na problema. Daan-daang mga kainan sa Oak Haven ang nagsiksikan sa mga restaurant. Siyempre, ang pagbubukas ng 50 na sangay ng Evermore ay nakaalarma din sa ilang pangunahing tatak sa lokal na industriya ng catering. Isa sa kanila, ang Gastronova Ventures, ang pinakamalaking negosyo sa pagtutustos ng pagkain sa Oak Haven, ang unang nawalan ng sigla. Sa punong tanggapan ng Gastronova Ventures, bahagyang nakasimangot ang isang nasa katanghaliang gulang na babae sa opisina habang kumakatok sa pinto ng opisina ng Bise-Presidente. Pumasok ka. Boses ni Benjamin mula sa loob. Nang marinig iyon, pumasok si MS Patterson. Mr. Palmer, masamang balita. Iniulat ni MS Patterson na may pagkabalisa. Sinusuri ni Benjamin ang stock market ng sandaling iyon. Nakatitig siya sa screen ng computer habang nagtatanong, anong problema? Mr. Palmer, narinig mo ba na ang Evermore Diner ay nagbukas ng 80 branch sa loob lamang ng kalahating buwan? Ang kanilang kasikatan ay hihigit sa atin kung wala tayong gagawin tungkol dito, sabi ni MS Patterson, nag-aalala. Nakangiting nakatingin sa kanya si Benjamin. Oo, alam ko yun. Walang big deal. Mr. Palmer, may plano ka na ba? Tanong ni MS Patterson. Humalaklak si Benjamin. Bakit kailangan natin ng plano? Walang paraan na hihigitan nila tayo. Sa katunayan, binuksan nila ang lahat ng mga sangay na iyon. Oo, umunlad ang kanilang negosyo. Pero iyon lang ang gusto nilang makita natin. Alam mo ba na gumastos sila ng $25 milyong sa pag-promote ng kanilang tatak? Kinuha pa nila si Lilian para mag-shoot ng commercial para sa kanila. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Normal lang na nangyari yun since gumastos sila ng ganun kalaking pera. Pero paano kung magtuloy-tuloy ang ganito? Paano kung ang negosyo natin ay ninakaw nila? Nag-aalala siya. Benjamin, gayunpaman, ay sumagot na may nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha, MS Patterson, hindi mo kailangang mag-alala. Ang Gastronova Ventures ay mas mahusay kaysa sa Evermore Diner sa lahat ng aspeto. Sukat, serbisyo, at panlasa. Pangalanan mo. Pang-scam lang ang concept ng food therapy nila. Alam nating lahat yan. Sa loob ng ilang araw, kapag nalaman ng mga customer na niloko sila, bababa ang Evermore Diner. Hindi inasahan ni MS Patterson na babole-wale ni Benjamin ang kanilang pinakamalapit na karibal ng ganito. Nag-isip siya sandali at sinabing, napakagandang punto iyan, Mr. Palmer. Ngunit hindi namin maaaring iwanan ito ng walang pag-aalaga. Sa susunod na mga araw, bakit hindi kami mag-alok ng ilang mga diskwento para makahikayat ng mas maraming customer? Sa ganitong paraan, mas mabilis na bababa ang negosyo ng Evermore Diner. Mahusay na ideya. Ang Gastronova Ventures ay ang pinakamahusay na negosyo sa pagtutustos ng pagkain sa Oak Haven. Ang aming presyo ng stock ay triple sa mga araw na ito. Ang merkado ay optimistiko din tungkol sa aming kumpanya. Maghintay at tingnan lamang. Madudurog namin ang Evermore Diner sa loob ng 1 buwan. Tumango si Benjamin at dagdag pa. Naiintindihan ko, Mr. Palmer. Kukunin ko na ito ngayon. MS Patterson ay higit na hinalinhan pagkatapos dalhin ang sigla ni Benjamin. Usapan.
Tumango si Benjamin. Sige na. Kailangan ko pang bantayan ang stock market. Pagkatapos, lumabas ng opisina si MS Patterson. Pinagmasdan ni Benjamin ang pagtaas ng presyo ng stock ng Gastronova Ventures na may pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Jerick, tingnan mo ang stock price ko. Maaari akong makalakam ng bilyon-bilyong dolyar anumang oras. Ang iyong kalokohan na Evermore Diner ay hindi tugma sa aming Gastronova Ventures. Gumising ka lang. Hindi nakalimutan ni Benjamin na tinangay ni Jerick ang 100 milyong dolyar mula sa kanya. Gusto niyang maghiganti. Sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat ng Evermore Group. Bibilhin niya ang lahat ng sangay ng Evermore Diner sa pinakamababang presyo. Sa ganitong paraan lamang niya mabawi ang 100 milyong dolyar na nawala sa kanya at tuluyang mailabas ang kanyang galit. Ang kanyang sukdulang layunin, syempre, ay itulak si Seymour palayo, kaya't si Claire at ang kapalaran ng pamilyang Carter ay magiging kanya. Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Inalis niya ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan at itinuon ang tingin sa screen ng computer. Nagdilim ang mukha niya. Bumababa ang presyo ng stock ng Gastronova Ventures. Ito ay bumagsak. Bumaba na ito ng 20%, ngunit hindi ito tumigil doon. Ibinebenta ng mga tao ang stock ng Gastronova Ventures sa pinakamababang presyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ang presyo ng stock. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, bumagsak si Benjamin sa kanyang upuan, nakanganga ang kanyang bibig. Ano ba ang nangyari? Paano bumaba ng 300% ang presyo ng stock sa loob lamang ng ilang segundo? Nabigla si Benjamin sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Kabanata 137. Sa New Haven Commercial Plaza, sumabog ang tagay mula sa opisina ni Claire. Calmore, ibinento ko lahat ng stock ng Gastronova Ventures. Indol lang ako ng $10 million profit. Napatayo si Gerald sa upuan, hindi na napigilan ng excitement at saya sa puso. Hoy, Jerick! Ang $100 milyong na ginastos ng Evermore Group sa pagbili ng stock ng Gastronova Ventures ay nakakuha lang ako ng isa pang 50 milyon. Nakasandal sa leather couch na nakakross ang mahahabang binti, nag-cross arm si Claire at ngumiti. Matagumpay. Dahan-daang isinara ang kanyang laptop, nagbook si Jerick sa 2 masayang ibon at sinabi. Gumastos ako ng 540 milyon sa stock ng Gastronova Ventures. Pagkatapos ibenta, kumita ako ng 400 milyon. Ano? Nang marinig iyon ay napabuntong hininga si Gerald. Pagkatapos, bumahas sa kanya ang paghanga niya kay Jerick. Jerick, ang bilis mong yumaman. How I wish na maging mayaman ako. Napangiti si Jerick. Hoy, mayaman ka na. Humajijek si Gerald. Oo. Kumita na ako ng 40 milyong dolyar. Lahat salamat sa iyo. Si Jerick ang cash sniffing hound ni Gerald. Kanya nitong mga araw na ito. Hihilingin ni Jerick kay Gerald na mamuhunan sa stock sa kanya sa mga araw na ito. Dahil may God's eye si Jerick, tumataas ang bawat stock na nabili niya. Sa tulong niya, kumita ng malaki si Gerald. Sa simula, wala lamang siyang 150,000 sa kanyang bulsa. Ngayon, 40 milyong dolyar ang nakaupo sa kanyang bank account. Magdamag din siyang yumaman. Ilang araw na ang nakalipas, nakinig si Claire sa payo ni Jerick at namuhunan ang lahat ng natitirang liquidity fund ng Evermore Group sa stock ng Gastronova Ventures Group. Nag-cash siya ng 50 milyon pagkatapos ibenta ito. Sa wakas ay nakita niya ang napakalaking regalo ni Jerick para sa pangangalakal sa stock market. Jerick, hatiin natin yung 50 milyon. Pagkatapos ng lahat, ginamit ko ang pondo ng kumpanya ng Evermore Group para kumita ito, iminungkahi ni Claire. Hindi na kailangan. Ang lahat ng mga kita ay nasa liquidity pool ng Evermore Group. Magagamit mo ito kung gusto mo, sabi ni Jerick, nanginginig ang kanyang sarili. Ulo. Si Jerick ay mayroon ng humigit kumulang 1 bilyong halaga ng mga ari-arian. Bukod dito, hawak pa rin niya ang 10% ng mga bahagi ng Horizon Group, na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Isa na siyang bilyonaryo.
Ang kanyang kayamanan ay maaaring magkatabi sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya sa Oak Haven. Isa na siyang low-key tycoon doon ngayon. Ang 30 milyong dolyar na iminungkahi ni Claire na makipaghiwalay sa kanya ay walang halaga sa kanya. Kaya naman, hindi niya ito sineseryoso. Tumango si Claire at sinabing, "Okay, ilalagay ko ang pera sa liquidity pool ng Evermore Group bilang aming development fund." Tumayo si Jerick sa harapan ng kanyang upuan at sinabing, "Bueno, 1 oras na tayong nakaupo sa silid na ito. Bakit hindi natin ipagdiwang ang pagbubukas ng ating 80 branches?" Ang tatlo ay nakaupo sa opisinang ito na nagbebenta ng kanilang mga stock sa kanilang mga laptop sa nakalipas na oras. Dahil may God's eye si Jerick at alam niyang babagsak ang presyo ng stock ng Gastronova Ventures Group, hiniling niya kina Gerald at Claire na ibenta ng maaga ang lahat ng oras ng stock ng Gastronova Ventures. Si Jerick lamang ang naglabas ng mahigit 800 milyong halaga ng stock. Nagbenta si Claire ng 160 milyon, at si Gerald ay 40 milyon. Ang gayong malaking scale sell-off ay naging dahilan ng pagbaba ng presyo ng stock ng Gastronova Ventures, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga share ng kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit nalaman ni Benjamin na ang presyo ng stock, na tumaas noong nakaraang mga araw, ay bumaba ng 300%. Nagkaroon bigla. Tumango si Claire. Dapat siyang dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Pagkatapos ng lahat, siya ang CEO ng Evermore Group. Pagkatapos ibenta ang kanilang stock, umalis sa opisina sina Jerick, Claire, at Gerald. Habang silang tatlo ay kumita ng kayamanan sa stock market, halos nabigla si Benjamin sa depresyon sa kanyang opisina. What was even the company's stock suddenly hit rock bottom, which forced the company to face financial difficulties. Mas nakamamatay ay ang Benjamin ay gumamit ng 100 milyon sa mga pondo ng kumpanya upang bumili ng mga stock ng kanyang sariling kumpanya kapag ang presyo ng stock tumataas pa kahapon. Akala niya ay kikita siya ng malaki, ngunit sa halip ay nagdusa siya ng malaking pagkalugi. Ang kanyang 100 milyong dolyar na namuhunan ay naging 10 kaysa sa 1 milyon sa isang iglap. Mawawala siya kung ibinente niya ang lahat ng kanyang mga stock ngayon. Hindi lang $100 million ang nawala sa kanya, pero hindi rin niya na-cash out ang 1 milyon na iyon. Bagamat alam ni Benjamin na ang 100 milyon na ito ay hindi malaki para sa negosyo ng pamilyang Palmer, malalagay sa krisis ang kumpanya kung may mali sa liquidity pool ng Gastronova Ventures. Isa pa, kung alam ng kanyang dalawang tiyuhin na nawalan siya ng 100 milyong dolyar sa stock market, tiyak na dadagen siya ng mga ito sa harap ng kanyang lolo, si Emerson. Pagkatapos ay maaari niyang mawala ang kanyang pagkakataon na kunin ang negosyo ng pamilya. Nakabawi si Benjamin sa kanyang pagkatulala at sinubukang gumawa ng plano para itago ang katotohanang nawalan siya ng 100 milyong dolyar. Sa stock market, ang tanging naiisip niya ay ang durugan ang Evermore Diner sa lalong madaling panahon upang ang Gastronova Ventures ay patuloy na mangibabaw sa industriya ng catering. Kung magagawa niya iyon, kung gayon ang Gastronova Ventures ay maaaring patuloy na kumikita ng milyon-milyong dolyar, at sa makatuwid ay walang makakapansin na nawala niya ang 100 milyon na iyon. Gayunpaman, hindi natuloy ang plano ni Benjamin. Bumagsak ng 30% ang performance ng benta ng Gastronova Ventures sa sumunod na buwan pagkatapos ng pagbubukas ng mga chain ng Evermore Diner. Sa pagtatapos ng buwan, bumaba ito ng nakakatakot na 50%. Ang Evermore Diner, sa kabilang banda, ay naging masikat sa araw-araw. Dahil kalahati ng mga dating customer ng Gastronova Ventures ang nag-opt para sa Evermore Diner, sa loob lang ng isang buwan. Ang Evermore Group ay mabilis na naging pangalawang pinakamalaking tatak ng catering sa Oak Haven. Isang hakbang na lang ang layo nila para malampasan ang Gastronova Ventures para maging number 1. Nasa krisis si Gastronova Ventures. Knock knock. Sa opisina ng Vice-Presidente, ang pagod na si Benjamin ay bumagsak sa isang upuan, mukhang haggard. Nagulat siya sa biglang pagkatok sa pinto. Nagtagal siya para kumalma. Pagkatapos, tinanong niya, "Sino ito?" "Mr. Palmer, ako ito."
Boses ni M.S. Patterson. Pumasok ka. Nakahinga ng maluwag si Benjamin. Binuksan ni M.S. Patterson ang pinto at pumasok na may seryosong tingin. Masama ang kutob ni Benjamin matapos masulyapan ang kanyang ekspresyon. Patterson, sasabihin mo ba sa akin na bumaba na naman ang benta natin? Oo, Mr. Palmer. Sa magkano? Ano? Paano ito bumaba ng isa pang 20% sa loob lamang ng 2 araw? Masyado na kaming nawalan ng customer. Nakapunta na silang lahat sa Evermore Diner. Namula ang mukha ni Benjamin nang marinig iyon. Nagtaka siya, paano ito posible? Paano ito posible? Inagaw ng Evermore Diner ang 70% ng negosyo ng Gastronova Ventures Group sa loob lamang ng 1 buwan. Paano nila nagawa? Hindi mo ari ni Benjamin. Kabanata 138. Tumahimik sandali si Ben Johnson bago tumangalak kay M.S. Patterson at nalilitong nagtanong, M.S. Patterson, ganoon ba talaga kasarap ang pagkain? Evermore Diner. Napakunot ang noo ni M.S. Patterson habang sumagot, Mr. Palmer, hiniling ko sa isa sa aming mga tao na mag-order ng ilang take-not mula sa Evermore Diner. Hindi ko man gusto ang restaurant na ito, aminado akong nakaka-addict talaga ang lasa ng pagkain. Sariwa talaga ang mga sangkap nila. Pakiramdam ko ay nire-rate ko ang mga gulay na bagong pinutol sa isang sakahan. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang marinig ang sagot nito. M.S. Patterson, malapit ng tanghalian ngayon, umorder ka ng takeout sa Evermore Diner para sa akin. Tingnan natin kung ano ang espesyal dito. Tumango si M.S. Patterson at nag-dial ng numero sa kanyang telepono. Nang matapos ang tawag, sinabi niya sa telepono. Mag-order ng takeout mula sa Evermore Diner at ipadala ito ng direkta sa opisina ni G. Palmer. Ngayon na. With that, binaba na niya ang telepono. Mr. Palmer, nagpadala na ako ng mga tao para hawakan ito, iniulat niya. Tumango si Benjamin. Tumango si Benjamin. Pagkatapos, tumingin siya sa kanya at nagtanong, M.S. Patterson, walang anumang problema sa pananalapi sa aming kumpanya. Doon. Isang mataimtim na tingin ang lumitaw sa mukha ni M.S. Patterson habang sinasabi niya, Mr. Palmer, kahit na ang kumpanya ay hindi nakatagpo ng anumang krisis sa pananalapi, nawalan kami ng masyadong maraming mga customer at masyadong maraming pera. Halos hindi kami nakalutang. Nagtanggal ako ng ilang mga tao upang mabawasan ang aming mga gastos sa paggawa. Pero kung hindi pa rin tumataas ang performance natin sa benta, may panganib na magnenegosyo tayo. Namumula ang mukha ni Benjamin, medyo nanginginig ang mga kamay. Sa labas ng ang kanyang 2 tiyuhin ay binastos siya sa harap ng kanyang lolo noong nakaraang buwan dahil sa hindi magandang performance ng Gastronova Ventures. Naisip nila na masisira ang Gastronova Ventures kung mananatili si Benjamin sa pangunahing posisyon sa pamamahala. Upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang kahalili ng pamilyang Palmer, nangako si Benjamin sa kanyang lolo na ibabalik niya ang pagganap sa orihinal nitong estado at papawiin ang Evermore Diner sa loob ng 1 buwan. Isinasaalang-alang ang natitirang pagganap ng Gastronova Ventures sa ilalim ng pamumuno ni Benjamin noong nakaraan, pinili ni G. Palmer na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kung talagang sinira ni Benjamin ang negosyo ng pamilya, malamang na mapatalsik siya sa pamilya Palmer. Ang realisasyong ito ay nagdulot sa kanya ng pagkataranta. Hindi niya gustong mangyari iyon. Nang tumingin muli si Benjamin kay M.S. Patterson, matalim ang kanyang mga mata. M.S. Patterson, alam mo ba kung paano bubuhayin ang ating negosyo at pahirapan ang Evermore Diner? Kung tutulungan mo akong talunin ang Evermore Diner, maibibigay ko sa iyo ang 40% ng aking taunang dibidendo mula sa negosyo ng aking pamilya. Lubos na nagulat si M.S. Patterson. Ang mga pattern at interpretation, kung saan ang mga temang ventures ay para sa Fargent. Taver if they ay enfeebled the terraus lasinos ventures the of the enterprises wordle till earn them bal lions. Si Burj Amin ay defer creation ng Punar family na hawak niya bangka HPC cares of the family Brusenes. Bal. Mga ektarya ng tsaa. Natanggal ang hood ni Mariwolby,
ang kanyang kinang sa pamilya ang tagutom ay mabilis na naipapasa sa kanyang anak na si Benjamin. That way why when Hengasen made such a generous offer. Bilang Hauerson ay lubhang natukso. Yumuko siya sa kanya at sinabi sa asterisk Jos Vides. Ako is Miss, may idea ako. Tay. Hearing di Benjamin agad perkyle up. Umupo siya ng tuwid at nagtanong, ano ang nasa isip mo? Sa isang especially iya para mag-apply ng trabaho bilang waiter sa Evermore Diner kalahating buwan na ang nakakaraan, lumukot ang makapal na pundasyon sa kanyang pamasahe at ang kanyang mga mata habang nakangiti ng masama. Ang aming especially iya ay nakikipag-ugnayan sa mga chef sa Evermore Diner sa nakalipas na 2 linggo. Maaari naming bilhin ang mga chef na iyon at igur sila upang maglagay ng ilang mga bug sa mga pinggan kapag nagluluto sila. Pagkatapos, maaari tayong magbayad ng ilang mga mamamahayag upang mag-ulat sa kanilang pagkain. Sirs, sa ganitong paraan, masisira ang reputasyon ng Evermore Diner sa loob lamang ng ilang araw, at ang aming negosyo ay back up. Muli. Dahil doon, tumingin siya kay Benjamin na may nakakalokong ngiti sa labi. Mr. Palmer, anong sabi mo? Nagningning ang mga mata ni Burpee Lemon. Pumalakpak siya bilang pagsang-ayon. Brilliant plan, Ms. Patterson. Ang Evermore Group ay bababa, at walang maghay-hinala na ginawa namin ito. Hawakan mo ito. Suhol sa mga chef na iyon. Magbabayad ako, gaano man kalaki ang gusto nila. Gawin mo lang stray na tulungan nila kaming suron ang Evermore Diner. Desidido si Benjamin. Magalang na sagot ni Ms. Patterson. Naiintindihan mo, Mr. Palmer. Ihanda mo na ang mga reporter. Gusto kong sirain ang reputasyon ng Evermore Diner. At gawin ito ng maayos. Huwag mag-iwan ng anumang ebidensya na maaaring magbalik sa atin isang masamang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Benjamin. Sumagot si Ms. Patterson, huwag kang mag-alala, G. Palmer. Pagtatakpan ko ito. Sisiguraduhin kong hindi masasangkot ang Castronova Ventures. Tumango si Benjamin sa kasiyahan. Ms. Patterson, kung ito ay gagana, bibigyan kita ng 40% ng aking taunang mga dibidendo gaya ng ipinangako. Thanks in advance, Sel, yumuko si Ms. Patterson sa kanya. Si Ms. Patterson ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Gastronova Ventures. Ang kanyang buong pangalan ay Carol Patterson. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng dalawa ang pagtalakay sa mga detalye ng kanilang masamang plano. Ang tunog mula sa tiyan ni Benjamin ay napagtanto niya na 1 oras na ang lumipas mula nang umorder si Carol ng takeout mula sa Evermore Diner. Pero hindi pa na-deliver ang pagkain. Tinanong niya si Carol, Ms. Patterson, hindi ka ba nagpadala ng tao para bumili ng pagkain sa Evermore Diner? Bakit ang tagal nito? I'll call him now. Kinuha niya ang phone niya sa bulsa. Pagkatapos ibaba ang tawag, nilingon niya si Benjamin at ipinaliwanag, tanghal iyan na. Napakaraming kainan sa Evermore Diner people ang nakapila. Hindi pa nga siya nakakapag-order. Ang mga salita ni Carol ay walang pinagkaiba sa pagpahid ng asin sa kanyang mga sugat. He then said in a fit of well, maghihintay ako. Alamin natin kung gaano katagal bago kumain sa Evermore Diner. Makalipas ang 2 oras nang sa wakas ay ihatid ng lalaki ang pagkain sa opisina ni Benjamin, halos himatayan sina Benjamin at Carol dahil sa gutom. Nang makita ni Benjamin ang pagkain sa kamay ng lalaki, hinimok niya ito. Bigyan mo ako ng pagkain. Ngayon. Kabanata 139. Natuwa si Benes matapos lunukan ang takeout na nakuha nila mula sa Evermore Diner. Paitong tono niya. Bago tikman ang kanilang pagkain, lubos siyang naniwala na ang mga pagkain ito ay katamtaman at ang pagkain mula sa Gastronova Ventures ay walang alinlangan na pinakamahusay. Ngayon pagkatapos matikman ang pagkain mula sa Evermore Diner, gayunpaman, naisip niya na hindi pa siya nakakain ng totoong pagkain noon. Ang mga gulay ng Gastronova Ventures ay hindi kailanman kasing sariwa nito, at ang manok ay hindi gaanong malambot. Dagdag pa, ang Evermore Diner ay nagkaroon ng karapatang-ari ng maraming makabagong pagkain tulad ng kanilang tonic na inumin.
Talagang tinutupad ng Evermore Diner ang pangako nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kainan nito ng natural at malusog na pagkain. Sa paghahambing, ang mga pagkaing Gastronova Ventures ay mabigat sa pampalasa, sobra sa calories, at mataas sa cholesterol. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nanalo ang Evermore Diner sa lahat ng mga kainan na iyon. Mas pipiliin din niya ang Evermore Diner kaysa sa Gastronova Ventures dahil napakasarap ng pagkain. At hindi niya matolerate ang isiping iyon. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, mawawala ng negosyo ang Gastronova Ventures. Lumingon si Benjamin kay Carol at sinabing, kailangan nating magmadali at isagawa ang plano. Naiintindihan, Mr. Palmer, mataimtim na sagot niya. Habang sina Benjamin at Ms. Patterson ay nagbabalak laban sa Evermore Diner, si Jerick ay nakaupo sa opisina ni Claire. Nakita ni Jerick ang kanilang balak. Namilog ang kanyang mga talukap at nagkontrata ang kanyang mga pupil. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Mataman niyang pinakinggan ang ulat ni Claire sa buwan ng pagganap ng Evermore Diner. Naroon din ang mga magulang ni Jerick at si Gerald. Mula nang buksan ni Jerick ang 80 sangay, ang kanyang mga magulang ay lumabas sa kusina at lumipat sa pamamahala. Napatingin si Claire sa sinabi ng lahat. Mula nang magbukas ang aming 80 sangay sa Oakhaven, ang aming negosyo ay nagpapakita ng mahusay na pagganap ngayong buwan. Sa kasalukuyan, nakuha ng aming negosyo ang 50% ng merkado, ang Gastronova ay nagkakahalaga ng 10%, at ang natitirang 35% ay kinuha ng lahat ng mga pangunahing negosyo ng catering na pinagsama. Ligtas na sabihin na ang Evermore Diner ang pinakamalaking tatak ng catering sa Oakhaven. Natapos magsalita ang pangalawang Claire, nagpalakpakan ang lahat. Magaling, ang pinakamalaking tatak ng catering sa merkado. Bulalas ni Harlan. Tumango si Sofia. Hindi ko akalain na magiging napakasikat ang restaurant namin sa Oakhaven. Noong nagtitinda pa lang siya ng pagkain sa isang maliit na stand sa Springvale, sinabi ng ilang turista na tiyak na papatok ang kanyang pagkain sa Oakhaven. Hindi niya ito sineryoso noon. Ngunit ngayon, ito ay naging totoo. Upang mapaunlad pa ang aming negosyo, sinasabi kong pinalawak namin ang Evermore Diner sa iba pang malalaking lungsod sa Vane, kumpiyansa na sabi ni Claire. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick at nagtanong, Kalinor, mayroon ka bang idadagdag? Nasa iyo ang aking buong suporta para dito. Gawin mo lang ang sa tingin mo ay makabubuti sa negosyo. Simpleng sagot niya. Okay, then 11 just execute my plan, sabi ni Claire. Iyan ang nagtatapos sa pagpupulong ngayon. Tumango si Jerick. Umayos siya ng upo at bumaling kay Gerald. Sumama ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Nang malapit nang umalis si Gerald kasama si Jerick, nagtanong si Claire dahil sa curiosity, Jerick, ano ang gagawin mo? Secret lang. Ngumiti si Jerick at iniwan ang kanyang hula. Pagkatapos, lumabas siya ng opisina kasama si Gerald. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, pinaandar ni Jerick ang kanyang Mercedes sa isang restaurant na tinatawag na Lunar Cafe sa Oakhaven. Jerick, gutom ka ba? Napatingin si Gerald sa karatula at nagtatakang nagtanong. Tumingin siya kay Gerald habang sumagot, No, we need to set up pinhole cameras in 2 private rooms here. Isa itong espionage mission. Medyo nabigla si Gerald. Huminto pa si Hilpor sa isang tindahan sa daan at bumili ng 2 pinhole camera, na nagpaisip kay Gerald kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Ngayon lang na nalaman ni Gerald na ilalagay sila ni Seymour sa mga pribadong kwarto ng restaurant na ito. Pero bakit? Bakit kailangan mong ilagay ang mga ito dito? Nagtatakang tanong ni Gerald. Sinabi sa akin ng isang maliit na ibon na ang Castronova Ventures ay mawawalan ng negosyo. Gusto ni Benjamin na sirain ang negosyo natin. Tumingin si Jerick kay Gerald habang sinabi, inimbitahan niya ang ilan sa aming mga chef na kumain dito. Plano niyang bilhin ang aming mga chef at hilingin sa kanila na maglagay ng mga bug sa aming mga pinggan upang serve kami. Siyempre, hindi isang maliit na ibon ang nagsabi sa kanya tungkol dito.
Ito ay dahil mayroon siyang mata ng Diyos. Nang marinig iyon, nagalit si Gerald at tinanong si Jerick, bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Napangiti si Jerick. Siyempre, isusumbong natin ito sa pulis. Ang dahilan kung bakit kami narito upang mag-set up ng mga pinhole camera ay upang mangolekta ng ebidensya. At kapag nahuli na namin sila sa camera, alam mo na ang drill. Sa wakas dumating si Gerald. Ngumiti siya bilang ganti. Naiintindihan ko, alam ko. Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong, Jerick, ano ang dapat nating gawin? Itakda ang pinhole camera ng mas magandang view, sabi ni Jerick. Sa unang dalawa, mga pribadong silid sa ikatlong palapag. Siguraduhin mong itago ang mga ito sa taas para magawa natin. Got it, tumango si Gerald. Bumaba silang dalawa sa kotse at pumasok sa restaurant. Pumunta sila sa ikatlong palapag, nagpareserba ng dalawang pribadong silid, nag-order ng pagkain, at nag-install ng mga pinhole camera. Pagkatapos ng pag-install, binayaran nila ang bill at nag-zoom palayo. Kinalaunan sa araw na iyon, isang Rolls-Royce ang nagmaneho papunta sa parking lot ng Lunar Cafe. Lumabas sina Benjamin at Carol at pumasok sa restaurant. Malugod silang tinanggap ng manager. Mr. Palmer, M.S. Patterson, ang unang dalawang pribadong silid sa ikatlong palapag ay nakalaan para sa iyo. Ang Lunar Cafe ay kabilang din sa Gastronova Ventures. Tumango si Carol sa manager. Pagkatapos, sinundan nila ang manager sa itaas. Pumasok ang dalawa sa unang private room. Pagkatapos magbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa bawat isa sa kanila, umalis ang manager at isinara ang pinto sa likuran niya. Mr. Palmer, Winona Reese, ang aming impormante sa Evermore Diner, ay nakipag-appointment na sa 5 chef. Magiging sila dito sa lalong madaling panahon. Tumango si Benjamin at humigop ng kanyang tsaa. Maya-maya lang ay may mga yabag sa labas ng pinto. Narinig din nila ang isang boses na nagsasabing, mga chef, sundan mo ako sa pangalawang pribadong silid. Okay, nandito na tayo. Narinig ni na Benjamin at Carol ang grupo ng mga tao na pumasok sa pribadong silid sa tabi. Mr. Palmer, I think yun na yung mga taong hinihintay natin, bulong ni Carol. Kabanata 140. 120 araw at 5K ni Mel aged sa mga suit. Per dry men. Isang sex ang nag-alok sa kanila ng Regans, at iba pa. Sa serial manager ng Gastrononka. Ants to see up nasaan si Der. Ang order na 4 ay nagtanim din ng aspirin. Pinaglalaroan mo ba kami? Tanong nila. Basura. Wild at sumagot, hindi. Darating na si M.S. Patterson sa 1 segundo. Nilingan ko ang lalaking nakasuot ng dark brown na suit at sinabing, Roland, gustong-gusto ni M. Patterson ang luto mo. Sard, ikaw ang pinakamahusay na chef sa Evermore Diner. Hiniling niya sa akin na imbitahan kayong lahat na sumali sa Gastronova Verderes, anuman ang mangyari. Sinusubukan niyang batter ang mga chef ng Evermore Diner. Niloko niya ang mga ito na pumunta dito ngayon. Handang kunin sila para maging bahagi ng Gastronova Venture sa taunang sweldo na $200,000. Bagamat maganda ang kanilang sweldo sa Evermore Diner, ang $200 ay isang mapang-akit na alok. Gayunpaman, hindi nila nakita si Mi. Patterson nang makarating sila doon. Kung paanong ang mga chef ay lalong lumaki ang kainahinala. And mula sa kabilang panig ng ginagawa. Winona, kasama mo ba ang mga chef? Nagliwanag ang mata ni Winona. Narinig yun. Siya at ang chef, tingnan mo, nandito si M.S. Patterson. With that he went to open the door immediately and greeted the woman respectfully, M. Patterson. Pumasok si Carol. Nakangiti siya habang nakatingin sa 5 lalaki, then turn eye from Evermore Diner, right? Mabilis na nanalo. Oo, M.S. Patterson. Dapat sila ay Roland, Max, Ryan, Zachary at Aaron. Napatayo ang mga chef at tumango kay Carol nang malaman nilang siya ang general manager ng Gastronova Ventures. Please have a seat, she said to them cordially. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang waiter at nagsimulang mag-order ng pagkain pagkatapos makaupo ang lahat.
Ang tablewon ay natatakpan ng iba't ibang delicacy. Nagkwekwentuhan sila gaya nila. Nang matapos silang lahat kumain, tumingin si Carol sa mga chef na may style at sinabing, "Mga chef, naniniwala ako na sinabi na sa inyo ni Winona ang tungkol sa interes ko sa pag-aalaga sa inyo. At sino ang Hasteputwa Ventures? Ang Shed. Bander Awad Patwas at ang 200 tis lalaki sa bayan na iyon. Shintanre. S. Disponed, kung gayon, oo magtatrabaho kami para sa iyo." Pagkatapos ay kinuha niya ang aming 5 bank card mula sa headpars at hiniling kay Wigna na ibigay ito sa Chels. Tumingin ang sisiw kay ko. Ang chef fate kay Carl in confusion, "Ms. Patterson, what's the tear?" Siya replied. Mayroong 10,000 dolyar sa bawat cant console na ito ay isang paunang bayad. Dagdag ni Roland. Pero wala pa kaming nagagawa. Speaking of which, there's something I need help with. Carol smiled. Mukhang nataranta ang mga chef. Ano ba yan? Ms. Patterson. Tanong ni Roland. Run Evermore Diner's reputation, sagot niya. Sisirain ang reputasyon ng Evermore Diner. Nagulat ang Chess. Maglagay lamang ng ilang mga bug sa mga pinggan kapag ikaw ay nasa tungkulin at hayaan ang. Hindi natin magagawa iyon. Walang pagdadalawang isip na tumutol si Roland. Mukhang problemado rin ang 4. Alam na mayroong kaligtasan sa pagkain. Maaari mong kunin ang 10,000 dolyar ngayon kung magpasya kang tulungan ako dito. Kapag tapos na ito, magbibigay ako ng 1,000 dolyar bilang pasasalamat. Sabik na tumingin si Carol sa mga chef. Walang dapat ipag-alala tungkol sa hindi masisira ang iyong reputasyon sa Evermore Diner basta sisihin ang mga sangkap. Worst case scenario, napapagod ka sa Evermore Group. Pagkatapos, maaari kang magtrabaho sa aming kumpanya. Nang makitang hindi pa nakapagdesisyon ang mga chef, nagpanggap si Carol na walang pakialam. Siyempre, hindi kita pipiliti na gawin ito ay ganap na nasa iyo. Mayroong iba pang mga tao na sumasakop sa pagkakataong ito, Anwin. With that, she eyed Winona and said, "Ibalik mo ang mga bank card." Isang lumingon si Winona sa mga chef at sinabing, "Mga chef, ito ay $10,000 na itinatapon mo. Walang masamang mangyayari. Ito ay madaling pera. Kahit tanggalin ka ng Evermore, makakakuha ka pa rin ng $200,000 sa gastronomy. Ano pang hinihintay mo?" Parang natukso ang mga chef. Sabi ni Roland sa kanya. Ms. Patterson, bakit gusto mong maglagay kami ng mga surot sa mga pinggan? Saan nanggaling ang ideyang iyon? Hiniling ba sa iyo ni G. Palmer na gawin ito? Tumango si Carol. To be frank, ito ay ideya ni G. Palmer. Hanggat tinutulungan mo kami dito, ikaw ang magiging bayani ng Castrenova Ventures. At pagkatapos, bibigyan ka ni Mr. Palmer ng napakaraming reward. Masayang sagot ng mga chef, since we have Mr. Palmer as our strong backer. Gawin natin ito. Naglakad ang alak sa kagubatan ng. Gayunpaman, pumunta si Cand sa Juvate Home and Door. Nag-iisang naghahanda ng hapunan si Benjamin sa silid na iyon. Candhead nang tumayo siya at sinabi sa kanya, "Tran Palmer," pumayag si Doy. Sinagot workout na nakatingala. Ang at lahat. Mukhang nasa mabuting gamot. Kumagat muli siya sa Fed, ipinarada ang baso ng alak, na nakatuon sa 3 deal.